Noong dekada 80, nang ako ay nasa murang edad pa lamang at nagtatrabaho sa isang establishmento sa Maynila. Doon ko unang nakilala ang aking naging asawa na si Maria. Ako ay nagdi-deliver ng mga tela sa iba't ibang lugar. At siya naman ay nagtatrabaho bilang isang mananahi sa isang maliit na pabrika. Sa bawat pagbisita ko sa kanilang lugar, unti-unting nagkakilala kami, nagkagustuhan at nagdesisyon hindi kalaunan na magpakasal. Pero dahil sa tradisyonal na kaugalian, kailangan naming pumunta sa kanyang lugar sa Legazpi City sa probinsya ng Albay upang doon idaos ang kasalan. Medyo mahal ang pamasahe noon kaya limitadong miyembro lamang ng aking pamilya ang nakasama. Ang aking ama na si Pedro at ang aking ina na si Rosa. At ang dalawa kong kapatid na si Elena at Miguel. Habang naglalakbay kami patungo sa Legazpi, halo-halong kaba at saya ang aking nararamdaman. Hindi pa ako nakapunta sa lugar na yon, ngunit nilakasan ko ang aking loob dahil alam kong ito ang tamang hakbang para sa aming pag-ibig. Kasabay namin si Maria na umuwi at kitang-kita sa kanyang muka ang kasiyahan. Dahil sa wakas ay hindi na siya pipilitin ng kanyang pamilya sa isang kasal na hindi niya nais. Nung nakaraan, may naisipan kasing ipakasal sa kanya ang kanyang lolo sa isang lalaki na kababata lamang niya. Subalit umayaw siya at tinulungan siya ng kanyang ama at ng kanyang kapatid na si Antonio. Tatlo lamang silang magkakapatid at si Maria ang tanging babae. Kaya siya ang pinili ng lolo niya para sa kaayusan na ito. Ngayon ay bumalik siya kasama ako at laking pasasalamat niya dahil ilang taon na ang nakalipas mula nang lumipat ang kanyang pamilya sa bayan mula sa dating tirahan sa bundok. Pagdating namin sa Legazpi, sumakay kami ng tricycle patungo sa kanilang bahay. Doon ay nadatnan namin sa labas ang kanyang ama na si Mang Jose. Nagsisibak ito ng kahoy nang walang damit pang itaas. Tinawag siya ni Maria at agad siyang napalingon. Nabigla ito ngunit mabilis na nakabawi at niyakap ang anak. Maya-maya, lumabas ang kanyang ina na si Aling Carmen at ang isa pang kapatid na si Bernardo. Nakaramdam ako ng kaunting hiya dahil tila nakalimutan ako sandali ni Maria sa gitna ng kanilang muling pagkikita. Pagkatapos ay ipinakilala niya ako sa kanila bilang kanyang nobyo at nagmano ako sa kanila bilang paggalang. Nagpahayag ang kanyang ama ng kanyang pagtataka kung bakit kami umuwi ng biglaan. Subalit ngumiti lamang si Maria. Habang kumakain kami ng magkakasama, tinanong muli ng kanyang ama kung may espesyal na dahilan sa aming pag-uwi. Ngunit tiniyak ko na wala pang nangyayari sa amin ni Maria at nirerespeto ko siya. Na nais kong makasal muna bago ang anumang bagay na para sa mag-asawa. Nagpahayag ang kanyang kuya ng paghanga sa aking saloobin at tinanong ako tungkol sa aking pinagmulan sa Iloilo. Ipinaliwanag ko na malayo man ang lugar. Idadaos namin ang kasal sa Legazpi at ipapadala ko ang aking pamilya doon. Wala namang problema yun sa kanila at nagpatuloy kami sa masayang pagkain. Napansin ko na ang kanyang ina ay hindi masyadong sumasali sa usapan at kumakain.
na tila ba may sariling iniisip. Kinagabihan, naginuman kami kasama ang kanyang ama at mga kapatid. Subalit binilinan ako ng kanyang ama na huwag uminom ng marami upang mapanatili ang aking kamalayan. Dahil maraming maaaring makarinig sa paligid tungkol sa pagdating namin. Hindi ko lubusang nauunawaan yon. Ngunit hinayaan ko na lamang upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Mabait ang kanyang ama at mga kapatid. Ngunit ang kanyang ina ay tila mahirap basahin, na mayroong maikling sagot lamang at pailalim na tingin. Isang umaga noon, kinausap ako ng kanyang ama tungkol sa ugali ng kanyang ina. Na ganoon talaga siya sa pagsasalita at pagtingin. At dapat kong pagpasensyahan na yun. Sabi niya pa, na sumusuporta sila sa aming pagsasama at nais nilang magpakasal kami sa lalong madaling panahon upang makabalik kami sa Maynila at magpatuloy ng normal na buhay. Sumang-ayon ako dahil hinihintay ko rin ang pagdating ng aking pamilya. Nagdesisyon kaming maghanap ng baboy para sa handaan at nagbigay sila ng tulong sa pamamagitan ng kanilang sariling alaga. Mabilis kaming nakakuha ng 5 baboy para sa kasal. At dahil sa tuwa ng kanyang kuya na si Antonio, nagbigay pa siya ng 1 baka bilang regalo sa amin. At pwede raw pandagdag sa panghanda. Kinabukasan, nagtayo kami ng tolda at upuan mula sa kawayan para sa selebrasyon. Habang abala kami, dumating ang tricycle na naghatid sa aking pamilya. Ang aking ama at ang aking ina, pati si Elena at Miguel. Naging masaya ang araw na iyon, lalo na si Maria nang makilala niya ang aking mga magulang. Nang sumapit ang gabi, dahil sa pagod sa biyahe, agad na natulog ang aking pamilya. Ngunit ako ay hindi kaagad nakatulog. Bumangon ako upang uminom ng tubig sa kusina at doon ko narinig ang pagtatalo ng mga magulang ni Maria. Nag-aalala ang kanyang ama tungkol sa kasiyahan ng kanyang ina sa aming kasal. At nagpahayag siya ng kanyang pagnanais na maging normal ang buhay ni Maria at ng susunod pa na mga henerasyon. Ang kanyang ina naman ay nagpahayag ng kanyang takot sa utos ng kanyang ama na may malakas na impluwensya sa pamilya. Dahil 3 silang magkakapatid na babae, hinayaan siyang magpakasal sa normal na tao. Ngunit ngayon ay may epekto yun sa kanilang anak. Medyo tumaas ang kanilang boses at napansin ako ng kanyang kuya na si Antonio na nakatayo sa pintuan. Inamin ko na narinig ko ang kanilang usapan at dahil dito, nagdesisyon ang kanyang ama na ipagtapat sa akin ng lihim na hindi alam ni Maria. Ipinaliwanag niya na kaya nila ipinadala si Maria sa Maynila ay upang maiwasan ng isang kasunduan na nais ng kanyang lolo na ipakasal siya sa apo ng kanyang kumpare. Nagulat ako nang sabihin niyang hindi normal na tao ang pamilya ng kanyang ina, kundi mga aswang na mga nilalang mula sa alamat na kumakain ng tao o hayop sa gabi. Tiniyak niya na hindi aswang ang kanyang ina, ngunit ang kanyang pamilya ay oo. At nais nilang ipakasal si Maria sa isang may dugong aswang upang lumikha ng espesyal na lahi. Dahil purong tao si Maria, magiging malakas at delikado ang susunod na henerasyon. Nagulat ako, ngunit naniwala dahil may karanasan ako sa mga ganitong bagay mula sa aking ama na isang manggagamot. Nagpahayag ako ng aking pagmamahal kay Maria at pagtutol sa plano na iyon.
Sa gitna ng aming paghahanda para sa kasal, ang lihim na ibinahagi sa akin ng ama ni Maria ay nagbigay ng bagong antas ng pag-aalala sa aking isipan. Hindi ko pa nasabi kay Maria ang lahat. Subalit nagdesisyon kaming baguhin ang plano upang maiwasan ang panganib. Sa halip na idaos ang kasal sa Legazpi, iminungkahi ng aking ama na ilipat ito sa aming lugar sa Iloilo, kung saan maaari naming bigyan sila ng lupa at tirahan para sa kanilang kaligtasan. Nagulat ako sa kanyang kaalaman tungkol sa mga aswang. Dahil bilang isang manggagamot, mayroon siyang karanasan sa pagharap sa mga ganitong nilalang. Ipinaliwanag niya na ang lahi ng aswang na nais ipakasal kay Maria ay mataas na uri at ang layunin ay lumikha ng malakas na susunod na henerasyon sa pamamagitan ng paghalo ng dugo ng purong tao at purong aswang. Nagpahayag ang ina ni Maria ng kanyang pagsang-ayon sa plano na ito nang walang pagdadalawang isip. Dahil matagal na niyang nais na umalis sa lugar na yon. Bagaman dati ay wala siyang lakas ng loob. Ngayong nalaman niyang manggagamot ang aking ama, naramdaman niyang magiging ligtas ang kanyang pamilya. Sumang-ayon ang buong pamilya at nagdesisyon kaming ipagbili ang mga hayop na inihanda para sa handaan. Kabilang na ang 5 baboy, 6 na baka mula kay Antonio, at 3 kalabaw mula kay Bernardo. Hindi lahat ay naibenta kaagad dahil sa dami. Subalit nagpatuloy kami sa paghahanda ng pag-alis. Nagtaka naman si Maria sa biglaang pagbabago. Subalit tiniyak ko na ipapaliwanag ko ang lahat pagdating namin sa Iloilo. Kahit nalungkot siya dahil hindi natuloy ang kasal sa kanyang lugar, inintindi niya ang sitwasyon. Habang kumakain kami ng hapunan, sinabi ng kanyang ama na bukas na kami dapat umalis. Kahit hindi pa nauubos ang ipinagbibili. Dahil nababahala siya na baka matunugan kami ng mga kamag-anak ng kanyang ina. Sumang-ayon naman kaming lahat at naging maayos ang gabi na yon. Kinabukasan, naibenta namin ang 3 kalabaw. Subalit may 2 baboy pa na natira. Inihabili na lang ito sa kanyang kumpare. Habang nag-aayos kami ng mga gamit, biglang umalinsangan ang paligid. Kasabay ng isang maalinsangang amoy at malalakas na pagkatok sa pintuan. Nagpahayag ang isang tinig mula sa labas na buksan ang pinto na nagbigay ng takot sa ina ni Maria at kaba sa kanyang ama. Nagdesisyon ang aking ama na huwag pansinin yon at magsama-sama sa iisang kwarto para sa proteksyon. Pinamunuan niya ang mga lalaki sa sala, habang ako ay inatasang bantayan ang mga babae sa kwarto. Gumawa siya ng bilog sa sahig gamit ang asin at dasal, at doon kami pinatayo upang maprotektahan. Maya-maya pa'y narinig naming muling nagsalita ang nilalang na nasa labas. Sinabi nito na alam niyang may kasama kaming albularyo. At pinaalala niyang ipapakasal si Maria sa apo ng kanyang kumpare mula pa nung bata. Nagpahayag ang ama ni Maria ng kanyang pagtutol na siya ang may karapatan bilang ama na pumili para sa kanyang anak. Ang tinig mula sa labas ay muling nagpahayag ng kanyang galit at pagmamalaki sa kanyang kapangyarihan bilang aswang. At nag-utos sa kanyang mga kasama na gawin ang dapat. Nagpatuloy ang aking ama sa kanyang ritual na gumawa ng bilog sa parehong lugar para naman sa mga babae. Maya-maya pa'y narinig namin ang pag-angil mula sa labas na nagpapahayag ng kanilang pagkadama sa aming proteksyon.
Nagtanong ito tungkol sa totoong kakayanan ng aking ama na nagpahayag ng kanyang galit at desperasyon. Sinubukan nilang bungguin ang bahay, ngunit napahiyaw ang mga nilalang na tila napaso sa dingding. Nagpatuloy ang paghampas sa bubungan na tila may malalaking bagay na nais dumapo. Muling nagpahayag ang aking ama ng kanyang babala laban sa kanilang galaw. At kumumpas siya gamit ang kanyang sinturon na gawa sa espesyal na material mula sa bunot ng nyog at sasa. Habang iwinawasiwas niya yon, narinig namin ang pagpalahaw ng nilalang sa bubungan na bumagsak sa lupa. Nagpatuloy siya sa kanyang usal at isa pang nilalang ang bumagsak. Nagpahayag ng tinig ng kanyang hamon sa aking ama, na nag-aakalang mahina lamang siya, ngunit ipinahayag ng aking ama na hindi siya ordinaryong manggagamot kundi isang tagahanap at tagabuka ng mga ganitong nilalang. Nagpatuloy ang kanyang kumpas at isa pang nilalang ang nahulog, na nagpahayag ng kanyang galit at pangako na may darating pang iba upang kalabanin kami. Nagpahayag pa ito ng kanyang sumpa sa ina ni Maria na tinawag niyang Catalina. Nagagapang siya sa hirap kasama ang kanyang pamilya dahil sa kanyang pagtataksil sa angkan. Nagpahayag naman ang aking ama na wala ng kapangyarihan ng sumpa na yon dahil tinanggal niya ang kakayahang lumipad at magsumpa ng nilalang. Nagpahayag ito ng kanyang kahihiyan at pagkawala ng kapangyarihan mula sa kadiliman. Iniutos ng aking ama na umalis na sila at magbagong buhay dahil may panahon pa para magbago. Wala na kaming narinig na sagot mula sa kanila at dahan-dahang lumayo ang mga hakbang. Nagpahayag ng paghanga ang ama ni Maria sa aking ama at nag-umaga na nang matapos ang sagupaan. Nagpatuloy kami sa pag-iimpake ng mga gamit at ang mga bagay na hindi na madadala ay ipinamigay sa kapitbahay. Kinatay namin ang mga manok at nagpakasasa sa pagkain ito, habang ang iba naman ay inihanda para baunin. Habang abala, napansin namin ang ilang tao na nagmamasid, na tila hindi ordinaryo. Ngunit hinayaan namin iyon dahil sa hapon na ang aming alis. Nagdesisyon kaming sumakay ng bus patungo sa Maynila. Pagkatapos ay nagbarko patungo sa Iloilo at ferry boat patungo naman sa aming bayan. Bagaman mahaba ang biyahe, handa kami para sa ikatatahimik ng pamilya. Bago sumakay, inirasyonan kami isa-isa ng aking ama para sa proteksyon, dahil alam niyang susundan kami ng mga nilalang. Habang tumatakbo ang bus patungo sa Maynila mula sa Legazpi, naramdaman namin ang simula ng mga pagsubok na inaasahan ng aking ama. Mayroong pumara sa unahan at sumakay ang 3 lalaki at 1 babae na tila mayroong layunin. Sinadya ng aking ama na umupo sa likuran namin ni Maria dahil alam niyang kami ang puntirya. Tama siya dahil ang babae ay umupo sa katapat naming upuan at kitang-kita ang kanyang pagbubukan ng bibig habang nag-oorganisa ng isang uri ng orasyon. Nagpatuloy ang aking ama sa kanyang kontra-orasyon na nagiging mas mabilis habang tumatakbo ang bus. Maya-maya pa, sabay-sabay na parang nagsusuka ang 4 at nagpahayag sila ng kanilang pagnanais na huminto ang bus. Napalakas ang pag-apak ng driver sa preno na naging sanhi ng pagkawala ng balanse ng iba pang pasahero. Dali-daling bumaba ang 4 at sa aking ama ay kitang-kita ang pagbabago ng kanilang aura.
na nagiging hindi ordinaryo habang namumula ang kanilang mata sa gigil. Habang nagpapatuloy ang bus sa pag-andar, nakaramdam ang konduktor ng sakit sa tiyan at panghihina, na tila naapektuhan ng orasyon ng mga nilalang. Nilapitan siya ng aking ama at ginamot sa pamamagitan ng paghaplos ng langis sa pusod at sikmura nito. Pagkatapos ay pinaupo upang makapagpahinga. Nakatulog ang konduktor at hinayaan niyo ng driver dahil wala pang ibang pasahero na bababa o sasakay. Naging matiwasay ang natitirang biyahe hanggang sa makarating kami sa Maynila, kung saan sumakay kami ng barko patungo sa Iloilo. Pagdating namin sa Iloilo, pansamantalang nanirahan ng pamilya ni Maria sa aming tahanan habang ginagawa namin ang kanilang bagong bahay. Tulong-tulong kaming mag-anak sa paggawa nito, na madali lamang dahil sa aming karanasan sa ganitong gawain. Matapos ang bahay ng mga magulang ni Maria, sinunod namin ang aming sariling tahanan bilang mag-asawa. Doon namin idinaos ang aming kasal, na naging maayos at matiwasay. Walang anumang abala mula sa mga nilalang. Pagkalipas ng ilang buwan, nabuntis si Maria sa aming panganay na anak, at bumalik ako sa Maynila upang ipagpatuloy ang aking trabaho, habang siya naman ay nananatili sa Iloilo para sa kanyang kaligtasan. 2 taon ang lumipas nang biglang magkasakit ang ina ni Maria. Sa una, hindi namin alamang sanhi. Ngunit nang suriin ito ng aking ama, napag-alaman niyang may ginawa ang aswang sa kanya. Tila ba may lumalaking binhi sa kanyang tiyan na mabilis na lumalaki dahil sa likas ng dugo ng aswang mula sa kanyang ama. Dahil hindi niya ito makontrol, nakakain ito ng kanyang katawan na nagiging sanhi ng kanyang pagkaluba. Pinapili namin ang pamilya kung bubuhayin ng ina o tatanggalin ang sisiw sa tiyan. Dahil kapag tinanggal, hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Bago pa man magdesisyon ang ama ni Maria, nagpahayag na ang ina mismo ng kanyang nais na tanggalin ang sisiw. Dahil ayaw niyang maging aswang at magdulot ng panganib sa kanilang pamilya. Lalo na sa kanyang apo. Dahil sa kanyang sariling desisyon, sumunod kami at gumawa ang aking ama ng langis mula sa niyog. Hinaluan ng nilagang dahon ng suha at kalabasa na ipinainom sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, sumuka siya ng sumuka hanggang sa mailuwa ang malaking sisiw. Nagiging maliit ang kanyang ngipin na matatalas. Ngunit inilagay ng aking ama ang sisiw sa garapon na puno ng langis at ugat ng halaman. Kasunod nito ay ang panghihina ng ina ni Maria na nagdulot ng kalungkutan sa buong pamilya. Wala na kaming nagawa kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. At nagpatuloy kami sa aming buhay sa Iloilo na may bagong simula. Sa paglipas ng mga taon, naging matatag ang aming pamilya na natuto mula sa mga pagsubok na yon. Nagtrabaho ako ng masigasig sa Maynila habang regular na bumabalik sa Iloilo. At lumaki ang aming anak na malayo sa mga lihim ng nakaraan. Ang mga kapatid ni Maria ay naghanap ng sariling buhay sa bagong lugar, na nagiging produktibo sa pagsasaka at maliit na negosyo. Ang aking ama naman ay patuloy na nagbigay ng proteksyon sa pamamagitan ng kanyang kaalaman bilang manggagamot, na nagiging gabay sa aming lahat. Wala nang sumunod na pagsubok mula sa mga nilalang, dahil ang aming paglipat ay nagbigay ng bagong simula na walang takot. Natuto kaming pahalagahan ang normal na buhay na malayo sa mga tradisyon na nagdudulot ng sakit at panganib.
Sa aming bagong tirahan sa Iloilo, nagpatuloy ang aming buhay na puno ng kapayapaan at pag-unlad. Matapos ang kasal at ang pagsilang ng aming panganay, nagdagdag kami ng mga anak na lumaki sa isang kapaligiran na malayo sa mga lihim ng Albay. Nagtrabaho ako ng mas matagal sa Maynila upang matustusan ang aming pangangailangan. Habang si Maria ay nag-aalaga sa mga bata at tumutulong sa maliit na hardin sa aming bakuran. Ang pamilya ni Maria ay nag-adapt ng mabilis sa bagong lugar, na nagiging bahagi ng komunidad sa pamamagitan ng pagsasaka at pakikipagkapwa. Ang aking mga magulang ay patuloy na nagbigay ng suporta, lalo na ang aking ama na gamit ang kanyang kaalaman upang maprotektahan kami ng tuloy-tuloy mula sa anumang posibleng banta. Sa paglipas ng mga taon, nagiging malinaw ang mga aral mula sa aming karanasan. Natuto kaming pahalagahan ang kalayaan sa pagpili ng landas sa buhay, na hindi dapat diktahan ng mga tradisyon o lihim na kapangyarihan. Ang pag-alis namin sa Legazpi ay nagbigay ng bagong simula, na nagpapahintulot sa amin na magtayo ng pamilya na batay sa tunay na pag-ibig at paggalang. Ang mga pagsubok sa daan, tulad ng mga nilalang na sumunod sa amin, ay nagiging paalala na ang totoong lakas ay nagmumula sa pagkakaisa at tamang desisyon. Wala nang karagdagang abala mula sa pamilya ng ina ni Maria dahil ang aming proteksyon ay naging matibay sa pamamagitan ng ritual at pananampalataya. Nagiging mas malakas ang aming ugnayan bilang pamilya, na nagbabahagi ng mga kwento mula sa nakaraan nang hindi nagdudulot ng takot. Ang mga anak namin ay lumaki na may kaalaman sa mga alamat. Ngunit ginagamit namin yon upang turuan sila ng katapangan at pag-iingat. Ang aking mga kapatid ay nagbigay ng tulong sa aming negosyo na nagiging matagumpay sa paglipas ng panahon. Sa uli, ang kwentong ito ay nagiging testamento sa kapangyarihan ng pag-ibig na lumalaban sa kadiliman, na nagbibigay ng liwanag sa aming buhay hanggang sa ngayon. Sana po ay maging inspirasyon ito sa inyo, sa mga mambabasa at sa lahat ng mga nakikinig, na harapin ang mga lihim ng buhay ng may tapang at pag-asa. Mapagpalang araw po sa mga masusugid na nakikinig sa channel na ito, pati na rin po sa mga bumubuo nito. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Kuya Pilo. Ngayon ay 62 years old na. Nakatira dito sa Las Piñas at patuloy pa ring lumalaban sa buhay. 17 taong gulang ako nang maranasan ko ang kababalaghan tungkol sa isang nilalang na kung tawagin namin dati ay kanibal. Pero dahil sa pabago-bagong henerasyon, ay mas kilala na ito sa tawag na aswang. Kumakain ng sariwang laman ng hayop o tao man. Naniniwala ba kayo sa ganitong nilalang? Marahil ang ibang kabataan ay hindi na. Subalit mas marami pa rin ang naniniwala na totoo sila at nasa paligid lang, nagtatago. Kaya ngayong araw o gabi, hayaan niyo akong ibahagi sa inyo ang karanasan ko. Nang mga panahong ito, ay nag-aaral ako ng kolehiyo sa aming lugar. Hindi naman kami mahirap, kumbaga ay kaya lang akong pag-aralin ng aking mga magulang. 3 kaming magkakapatid. Ako ang panganay, kaya naman pinag-igihan ko ang aking pag-aaral. Noong una ay hirap ako dahil sa malayo ang aming bahay sa aking paaralan. Siguro kung lalakarin ito, ay halos 5 oras. Kaya naman kumuha ang nanay ng mauupahang motor sa tuwing may pasok ako
Subalit nahihirapan pa din kami. Kaya naman nagpasya ang aking ama at ang aking ina na kumuha na lang ako ng mauupahang bahay sa bayan. Nung una ay malungkot dahil hindi ko makakasama ang aking pamilya sa araw-araw. Ngunit kailangan dahil na din sa porsigido akong makapagtapos ng pag-aaral. Isang araw na balitaan namin na halos isang linggong walang pasok. Kaya naman masaya ako dahil sa makakasama ko ang aking pamilya ng matagal. Subalit bigla na lang nag-usap-usap ang mga kaibigan ko na mag-camping kami. Para naman daw sulit ang isang linggo. Ako naman ay natuwa. Kaya sinabi ko na pwede naman sa baryo namin. Dahil na din sa magandang tanawin at may mga falls doon. Naikwento ko sa mga kaibigan ko ang tungkol sa falls. Kaya naman mas natuwa pa sila dahil sa aking tinuran. Sumapit ang araw na wala na kaming pasok. Sabay-sabay kaming pumunta sa aming bahay ng aking mga kaklase. Bali-anim kaming lahat na magkakasama. Nang makarating kami sa bahay namin, ay naabutan ko ang aking ama na inaayos ang kanyang radyo. At ang nanay ko naman ay naghuhugas ng pinagkainan. Nagulat pa ang mga ito dahil sa biglaan kong pag-uwi. Nagmano muna ako bago pinakilala ang aking mga kaibigan at magpapaalam na din kami sa gagawin naming camping. Pinapasok muna kami ng aking ama at pinaupo, tsaka binigyan ng maiinom. Nang magpaalam ako dito na sa falls kami magka-camping, ay nagulat pa ang aking ama at nagkatinginan sila ng aking ina. Sinabi pa nito na kung tama daw ba ang narinig niya. Sinabi ko naman na opo. Tumango-tango lamang ang aking ama, ngunit bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Habang nag-aayos kami ng mga gamit naming dadalhin, ay tinawag ako ng aking ama at kakausapin ako. Tinanong ako nito na bakit daw doon pa namin naisipan na gawin ang camping. May iba pa naman daw na mas maganda doon. Sinabi ko na lang sa aking ama na ito lang ang may pinakamalapit na liguan sa aming barangay. Wala nang nagawa ang aking ama at bumalik na ako sa aking ginagawa. Subalit magdagabi na, kaya napagpasya na lang namin na bukas na lang kami aalis ng maaga. Sumapit ang gabi, habang kumakain kami, ay may nabanggit ang aking ama tungkol sa falls na yon. Hinala daw kasi ng aming mga kabaryo na may naninirahang mga kanibal doon, mga tribong kumakain ng tao. Ngunit napatawa lang ako sa aking tatay. At sinabi ko pa na hindi naman totoo yun. Sinabi pa ng isa sa mga kaibigan ko na kung may aswang man daw doon, ay hahampasin niya ito ng dala niyang flashlight. Tumawa na lang kami ngunit kita ko sa mga mukha ng aking mga magulang ang pagkaseryoso. Habang natutulog kami, ay may napansin akong tao na papalapit sa bag ko. At parang may nilagay ito. Ngunit dahil sa antok, ay hindi ko na magawang tumayo at tignan kung sino ito. Kinaumagahan nga noon, ay pumunta na kami ng aking mga kaibigan sa nasabi kong falls. Nilakad lang namin ngunit habang tinatahak namin ang daan, ay may 200 dito. Hindi ko na din alam kung alin ang daan kaya sinabi ko sa mga kaibigan ko na bumalik kami at itanong sa aking tatay kung kaliwa o kanan ba ang dadaanan. Subalit pagod na ang mga kasama ko at sinabi ng isa kong kaibigan na sa kanan na lang daw kami dumaan. Dahil kung hindi man daw yon ang patungo sa sinasabi kong falls, ay tiyak na may mga bahay din doon dahil nga mayroong daan. Kaya naman tinahak namin ang kanang daan. Malayo-layo na ang aming nilalakad nang may nakita kaming isang matandang babae. Mabilis itong naglalakad. Agad namin itong tinanong kung saan ang daan patungo sa falls. Napangiti naman ito sa amin at sabay na sinabi na sasamahan daw kami nito papunta doon.
Nang sa gayon ay hindi kami mawala. Kaya naman bumalik ang saya sa mga mukha ng matatamlay kong mga kaibigan. Habang naglalakad kami, ay pansin ko na parang may mali dahil wala naman akong naririnig na agos ng pulse. Kaya tinanong ko ito sa matanda. Sinabi nito sa amin na bukas na lang daw kami nito sasamahan dahil maggagabi na din. Napatingala ako sa langit at sinabi kong oo nga. Hindi na namin napansin ang oras dahil sa pagod. Natatandaan ko pa noon nang nakapunta kami sa isang maliit na nayon. Malagkit ang tingin ng mga tao sa amin doon at nakakatakot. Dahil sa mga ngiti nilang nakakatakot din. Sa una-unahan ay may isang maliit na bahay at doon daw nakatira ang matanda. Natuwa pa ang aking mga kaibigan dahil sa wakas daw ay makakapagpahinga na din sila. Nang makaupo na kami ay napatulala kami dahil ang maliit na bahay na yon ay may 2 kwarto. Yun bang parang sinadya talaga para sa mga bisita. Pinapasok na kami ng matanda at sinabing magbihis na daw at para makakain na. Maya-maya nagpresenta akong tulungan ko ang matanda sa paghanda ng pagkain dahil na din sa hiya. Subalit sinabi nito na wag na daw at siya nang bahala. Magbihis na lamang daw ako at tatawagin niya na lang kami kapag kakain na. Nang makapagbihis na nga kaming lahat, ay saglit muna kaming naupo at maya-maya ay tumawag na ang matanda para kumain na. Kaya naman agad kaming lumabas. Natakam pa kami nang makita namin ang pagkain na nasa mesa dahil sa halos karne ang lahat ng ito. Kaya naman kumuha na kami ng pagkain at unang subo ko pa lang ay gusto ko nang iluwa. Dahil para bang wala man lang nilagay na pampalasa ang matanda. Subalit nakita ko naman na sarap ang aking mga kaibigan. Nang makita ako ng matanda na hindi sumusubo ng pagkain, ay tinanong ako nito kung hindi ko ba daw ba gusto ang pagkain. Sinabi ko naman dito na gusto ko. Masarap nga po eh. Pero sa totoo lang, gusto ko nang itapon dahil sa pangit ng lasa. At habang kumakain ay nakapagtanong pa ang isa sa mga kaibigan ko kung sino daw ba ang kasama dito ng matanda at kung may asawa pa ito. Subalit sinabi ng matanda na mag-isa na lang siya doon. Kaya naman masaya siya na may nakakasama siya sa tuwing may pupunta sa falls na yon. Dahil sa tuwing may pupunta doon, ay doon niya pinapatulog sa bahay niya. Napag-alaman din namin na ang pangalan pala nito ay Lola Rosita. Namatay pala ang asawa nito dahil sa sunog. At ang baryo naman na ito ay Baryo Tinago. Dahil sa nakatago din ito at hindi rin naaabot ng gobyerno. Sa totoo lang ay naawa ako kay Lola Rosita. Kaya sinabi ko, pag nakauwi kami ay sasabihin namin ang tungkol sa baryong ito. Napabulong ang matanda, ngunit hindi ko narinig ng maayos. Pero ang narinig ko talaga sa sinabi ng matanda ay kung makakauwi pa daw kami. Kaya naman nagtanong ako sa matanda kung ano po yun. Subalit sinabi lang nito na kumain na at magpahinga. Ako naman ay konti lang ang nakain ko dahil sa hindi ko talaga gusto ang ulam. Dahil para ba itong nilaga lang? Dahil wala man lang lasa ng bawang o asin. Pagkatapos naming kumain, ay hindi na kami pinatulong ng matanda na magligpit ng pinagkainan. Bagkus ay pinapunta na lang kami nito sa loob ng kwarto, kaya wala na kaming nagawa. Nang nasa loob na kami ng kwarto, ay tinanong ko ang mga kasama ko kung anong lasa ng pagkain. Subalit sinabi nila sa akin na masarap daw, kaya ngiti na lang ang naging tugon ko.
Sinabi ko na lang na baka siguro ay maling parte ang nakuha ko. Maya-maya pa habang natutulog kami ay may kumakalabit sa akin. Kaya naman napabalikwas ako at tinanong kung ano yon. Nakita ko ang isa kong kaibigan na magpapasama daw dahil tinatawag siya ng kalikasan. Subalit hindi ako sumama dahil sa antok na din ako. Kinaumagahan ay narinig ko ang ingay ng mga kasama ko at para bang may hinahanap ang mga ito. Pagmulat ko, habang kumukusot pa ng mga mata ko, ay narinig ko ang tanong ng isa kong kaibigan. Hinahanap nito ang isa naming kaibigan dahil nawawala daw. Sinabi ko na lang na baka nasa labas. Subalit sabi nito ay wala. Kaya naman lumabas kami at pumunta kay Lola Rosita at tinanong kung nakita nito. Subalit hindi lamang ang naging tugon nito. Kaya napagpasyaan namin na hanapin namin ang kaibigan ko at baka naglakad-lakad lang. Ngunit habang naglalakad-lakad kami, ay pansin namin ang mga taong nakatingin sa amin na parabang kinakain na kami. Kaya naman bumalik na kami sa bahay ni Lola Rosita. Hindi na namin alam kung anong gagawin dahil sa hindi naman kami pwedeng umuwi na hindi namin kasama ang isa naming kaibigan. Kaya naman humingi kami ng tulong kay Lola Rosita. Tatlo kaming magkakasama noon na naghahanap at ang dalawa naman ay sasama kay Lola Rosita para maghanap din. Naalala ko pa na nagpapasama ito kagabi, kaya naman hinanap namin ito sa kagubatan dahil baka nahulog lamang sa isang trap dahil may mga ngaso doon. Subalit nalilibot na namin ang buong kagubatan ay wala kaming mahanap. Nagpasya akong umuwi muna para kunin ang bag ko. Pagkakuha ko ng bag ko ay mabilis kaming umalis at naghanap ulit. Subalit nang sumapit na ang gabi ay nagpasya na kaming umuwi. Ngunit nang malapit na kami sa bahay ay narinig namin ang sigaw. Kilala namin kung kaninong sigaw yon. Kaya dali-dali kaming tumungo ngunit napatigil kami sa aming pagtakbo. Dahil sa hindi kalayuan ay nakita namin ang tatlo naming kaibigan na kapwa nakagapos sa tig-iisang haligi habang walang saplot. Maya-maya pa ay lumapit si Lola Rosita at sabay kinagat ang leeg ng kaibigan namin. At nang tumingin ito sa mga tao, ay nakita namin ang nakakatakot nitong anyo. Mapupula ang mga mata nito na para bang nagliliwanag na apoy at naghahabaan ang mga ngipin nito. Pinagmasdan din namin ng iba pang tao at ganun din ang mga itsura nila. Nakakatakot sila at gusto na naming tumakbo. Subalit gusto din naming maligtas ang dalawa pa naming kaibigan na buhay habang umiiyak at sumisigaw ng tulong. Napapaluhan na lang kami dahil sa kalagayan ng iba naming kaibigan. Sinisisi ko ang aking sarili dahil sa maling daan kami pumunta. Maya-maya lang ay nagwika ang matanda na walang kakain hanggat hindi pa kaming tatlo nakikita. Kaya naman kinabahan kami at bigla kaming umatras ng dahan-dahan. Nagkubli kami sa isang madahong parte at nakita pa namin ang isang aswang na tumanaw sa amin sa may banda kung saan kami naroroon. Nang makaalis na ito, ay bigla kaming nagpulasang tatlo. Para ba kaming mga batang magkakahawak ang kamay habang tumatakbo. Naiiyak na din kami noon dahil sa takot. Ilang minuto lang ay narinig na namin ang mabibigat na yabag na tumatakbo habang umaangil. Alam namin na iyon na ang mga aswang. May isa kaming asong nakita at malaki ito at sobrang itim habang namumula ang mga mata. Sa sobrang takot ay bigla kong nabitawan ng dala kong bag at dahil doon ay nalaglag ang laman nito at nakita ko ang isang supot na naglalaman ng kalamansi. May kasama din tong sanga
na maraming dahon at mga tinik. May tubig na parabang katas ng kalamansi at may tansong punyal, asin at bawang. Kaya naman agad namin itong pinulot at lakas loob naming hinarap ang malaking aso. Hinataw ko ito ng mahabang sanga ng kalamansi at napaatungal ito bigla. Agad itong gumawa ng ingay na parabang tinatawag nito ang kanyang mga kasamahan. Kaya naman mabilis naming pinaghahampas ang asong yon at bigla itong tumakbo paalis. Kami naman ay tumakbo lang ng tumakbo hanggang sa narating namin ang daan. At natandaan ko kaagad dito na dito namin nakita ang matandang babae. Kaya naman mas nagmabilis pa kami sa pagtakbo hanggang sa marating namin ang aming bahay. Umiiyak ako at hindi makapagsalita. Mabilis akong kumatok ng malakas. At nang may magbukas na ay nakita ko ang aking ina. Mabilis ko itong niyakap at pinapasok kami nito. At maya-maya lang ay bumaba na din ang aking ama. Sinabi nito na kung nasan daw yung tatlo pa naming kasama. Nang maalala ko ang nangyari doon, mabilis kong sinabi yon sa aking tatay. At nang marinig niya yon, ay hinanap niya sa akin yung mga pangontra na nilagay niya sa bag ko. Ang tatay ko pala ang naglagay noon. Kaya naman napaiyak ako lalo dahil siguro kung hindi dahil sa tatay ko, ay pati kami ay nabiktima na din ng aswang. Kaya naman ay binigay namin ito sa aking tatay at mabilis na itong umalis. Mga ilang minuto lang ay marami ng kasama ang tatay ko na mga kalalakihan. At babalikan daw namin ang aking mga kaibigan. Kaya naman mabilis kaming sumama at lakad takbo na ang aming ginagawa para maabutan pa naming buhay ang aming mga kaibigan. Nang malapit na kami sa maliit na pamayanan na yun, ay pinapatay ng tatay ang mga ilaw para hindi kami nito mahalata. Ang iba naman ay nilalagyan na ng katas ng kalamansi ang dulong mga kawayan na pinatulis nila. Ang tatay ko naman ay hawak-hawak ang sanga ng kalamansi na may mga tinik. Ang iba naman ay mga itak nila ang nilagyan ng katas ng kalamansi. Lumapit pa kami roon para kita namin ang ginagawa ng mga aswang. Nagkakagulo ang mga ito at wala na rin ang katawan ng aming mga kaibigan sa poste kung saan sila ginapos. Kaya naman mabilis ko iyong sinabi sa aking tatay. Naghudyat ng signal ang tatay ko para lumusob. Subalit may aswang na nakaamoy sa amin. Kaya naman umatungal ito at sabay na nag-iba ng anyo. Kitang-kita ko na nag-anyo ito ng isang asong malaki at sobrang itim din nito habang may mapupulang mga mata. Kaya naman nang nagkaroon na ng labanan sa pamamagitan ng mga kasamahan ng aking tatay at mga aswang, kami namang tatlo ay hinanap ang aming mga kaibigan. Subalit nang makita namin sila, ay halos pira-piraso na ang mga katawan nito. Kinain sila ng mga aswang. Halos maubos ang katawan ng aming mga kaibigan. Napaiyak na lamang kami nang makita namin yon. Nakita namin si Lola Rosita, kaya naman namuo ang galit sa puso ko. Nang makita din naman kami nito, ay bigla itong naging isang pangit na nilalang at sinugod kami. Bigla nitong dinumog ang kaibigan ko, kaya tinulungan ko ito. Ngunit malakas si Lola Rosita sa anyong aswang nito, kaya nakalmot ang tiyan ko. Nang makita ako ng tatay ko, ay tinapon nito sa akin ang sanga ng kalamansi na mayroong mga tinik. Mabilis ko iyong dinampot at agad ko itong hinampas. Napaatungal si Lola Rosita at sabay na lumingon sa akin. Tatayo pa sana ito, ngunit pinaghahampas ko pa yon. Hindi ko alam kung dahil ba iyon sa mga tinik, ngunit umuusok ang katawan nito tuwing nadadampian siya ng kalamansi. Dahil sa galit ko, ay hinampas ko ito ng hinampas. Subalit bigla itong nag-anyong aso at tumakbo patakas. Pumunta ito sa may madilim at matataas na damuhan. Subalit hindi na ito pinahabol sa akin ng aking ama
dahil baka mapahamak daw ako. Pagkatapos ng labanang yon, ay sinunog namin ng maliit na nayong iyon para wala nang manirahan pa. Sa pag-uwi namin sa bahay, ay ginamot ako ng aking nanay dahil sa kalmot na natamo ko. Kinaumagahan noon, ay tinanong kami ng aking nanay kung ano ba talaga ang nangyari. Kinuwento ko na dito kung paano kami napunta doon. At naikwento ko din dito ang walang lasang pagkain ng aswang. Bigla akong sinabihan ng tatay na bakit hindi pa kami umalis ng malasahan ko yon. Sinabi ko naman na ako lang naman ang nakakalasa ng totoong luto na yon. Ang mga kaibigan ko ay sarap na sarap sa pagkain. Nang tanungin ko naman sila, ay masarap. Ngunit hindi na umimik ang aking tatay. At sinabi na lang nito na dapat ay pinagbawalan na lang niya kami para hindi na nangyari ang lahat ng yon. At ang buong akala ko ay doon na matatapos ang kalbaryo naming magkakaibigan. Isang araw, habang kumakain kami ng aking mga magulang, ay may pumunta sa amin na isang kaklase ko. At sinabi nito na patay na daw ang isa kong kaibigan. May umatake daw dito. Hindi nila alam kung ano ang dahilan. Dahil lang nakakatakot daw ay wala itong lamang loob at halos lumuwa ang mga mata nito. Natakot naman ako nang sinabi iyon at alam kong si Lola Rosita ang may kagagawan nun. Bumalik siya para maghigante dahil sa pagpaslang namin sa mga kauri niya. Kaya nagdoble ingat kami noon ng aking mga magulang. Palaging naglalagay ng bawang at asin sa palibot ng bahay namin. Isang araw, matapos lamang ang nangyaring yon sa kaibigan ko, ay sumunod na naman ang isa ko pang kaibigan na kasama ko nang mangyari ang paggapi sa mga aswang na yon. Isa sa mga kabaryo ko na kaklase ko din ang nagsabi sa amin. Bago daw nangyari ang pagpatay, ay may mga magulang ito na isang matandang babae na puro sugat sa muka. At nang makita daw ito ng kaibigan ko, ay biglang nanlaki ang mga mata nito. At tinatanong siya ng mga magulang niya kung anong nangyayari. Ngunit hindi daw ito makasagot dahil sa takot. Agad namang nawala ang matandang babae. Naikwento pa ng kaibigan ko sa mga magulang nito kung sino ang matandang yon. Yon ang aswang na sinasabi niya dito nang nakauwi siya galing sa camping. Natakot naman ang mga magulang nito at sinilip pa sa labas kung bumalik ang matanda. Ngunit wala naman na ito. Kaya binantayan nila ang aking kaibigan. Ngunit nang papaalis na sila sa kwarto, ay isang itim na pusa ang nakita nila sa bintana. At agad naman nila itong pinaalis. Umalis naman noon ang pusa, kaya umalis na din sila. Subalit laking hilakbot nila kinaumagahan dahil sa nakita nilang kalagayan ng kanilang anak. Wakwak ang tiyan at nagkalat ang dugo at para bang kinain ito ng malaking hayop sa gubat. Nang makarating sa amin ang balitang yon, ay galit na galit ang aking ama. Alam nitong ako na ang isusunod nito. Subalit hindi daw siya papayag. Isang gabi habang kumakain kami, ay bigla na lamang nag-ingay ang aming alagang aso. Kaya naman lumabas ang aking ama para tignan. Ngunit wala naman daw siyang nakita. Kaya pumasok na lang siya ulit sa loob ng bahay. Tapos na kaming kumain, kaya nagpahinga na din kami. Mga 2 oras ang lumipas. Tahol ng tahol ang aso namin. Kaya naman napagising ako. Pagsilip ko kung saan naroroon ang aming aso, ay laking takot ko nang makita ko ang isang malaking aso na tinatahulan nito. Hindi tumatahol ang isang aso, pero nakakatakot ang itsura niya. Mapupula ang mga mata habang naglalaway. Dahil sa nakita ko ay ginising ko ang aking ama at saka kami lumabas bitbit ang sanga ng kalamansi na maraming tinik.
at itak ng aking ama. Subalit paglabas namin ay wala naman ang aso. Nagbantay pa ang aking ama, subalit hindi na naman bumalik ang aso, na sa palagay ko ay isa iyong aswang. Pagpasok ng aking ama ay natulog na din ako. Subalit kinaumagahan ay nagising ako dahil sa sigaw ng aking nanay. Kaya mabilis akong tumakbo sa labas. At bumungad sa namumuta ko pang mga mata ang aso namin na halos pira-piraso na lamang ng aking makita. Galit na galit ang aking ama nang makita yon at gustong-gusto na nitong patayin ang aswang. Kaya naman alam niyang babalik yon at sinabihan ako nito na mamayang gabi ay maghanda daw ako dahil papatayin na namin ang aswang. Nagpatulis kami ng kawayan at kumuha pa kami ng sanga ng kalamansi na maraming tinik at nilagyan din namin ito ng katas ng kalamansi. Kaya naman noong sumapit na ang gabi ay hindi muna kami natulog ng aking mga magulang at kapatid ko dahil sa gagawin namin at pinatay din namin ang lahat ng ilaw. Mga ilang oras lang, sa tingin ko ay saktong 9:00 na yon ng gabi, nang biglang may narinig akong tumalon sa bubungan patungo sa tapat ng pinaghihigaan namin. Sinenyasan ako ng aking tatay na huwag maingay at dahan-dahan siyang bumangon at kinuha ang mahabang kawayan na tinulisan at nilagyan ng katas ng kalamansi. At nagulat ako sa ginawa ng tatay ko nang bigla niya itong itarak sa pawid naming bubong at dinig ko ang isang sigaw ng nilalang na sigurado ako na yun na ang aswang. Mabilis na binuhay ng nanay ko ang ilaw at sinigawan ako ng tatay na lalabas kami. Habang papalabas kami, ay narinig na lang namin ang isang kalabog na parabang nahulog na mabigat na tao sa aming bubong. Kaya nang makalabas kami, ay nakita ko si Lola Rosita na hubot-hubad habang hawak ang duguan nitong katawan. Hindi naawa ang aking ama at mabilis na pinagpapaluyo ng malaking kawayan at sabay kuha ng sanga ng kalamansi. Habang hinahampas iyon ng aking tatay, ay sigaw lang ng sigaw si Lola Rosita. Hanggang sa nagsilabasan ang mga tao, nakita din nila nang magpalit pa sana ng anyo si Lola Rosita para tumakas. Subalit hindi na iyon pinayagan ng aking ama. Bigla niya itong tinaga at sinabi sa akin ng aking ama na hampasin ko lang at yun naman ang ginawa ko. Patuloy lang sa pag-usok ang katawan ng aswang. Tumakbo papasok sa loob ang aking ama at kinuha ang nasa garapon na katas ng kalamansi at ibinuhos niya ito sa aswang. Nagpagulong-gulong sa sakit ang aswang at sabay tarak pa ng itak at saka ito nalagutan ng hininga. Hindi pa nakontento ang aking ama dahil sa galit nito. Sinunog yon ng aking ama at kitang-kita ko kung paano matupok yon ng apoy. Sinabi pa ng aking ama na ngayon ay tapos na daw ang kasamaan nito. Dahil sa karanasan kong iyon, ay palagi na akong nagdadala ng kalamansi para pangontra na din sa kung may aswang na naman akong makasagupa o mapuntahan man. Sa ngayon po ay may sarili na rin akong pamilya at makukulit na mga apo at nagpapasalamat ako sa naging karanasan kong iyon dahil sa marami akong natutunan sa buhay. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Naway magustuhan niyo po ito at maging ng mga listeners ng inyong channel. More power po at sana'y marami pang magbahagi ng kanilang mga kwento tungkol sa ganitong nilalang. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.